Magandang araw sa lahat. Wala akong ginagawa ngayon dahil ah, hindi linggo. Pag linggo kasi nasa church tayo. Kaya ang pinagkaabalahan ko ay mag-assemble ng homemade capacitor checker or homemade capacitor tester. Mayroon akong lumang plastic box dito. Kaya ito ang ginagamit ko or gagamitin ko. Pinipinturahan ko muna. Baka sakaling gumanda tingnan. Ayan. Mga ilang coatings. Pwede na ito. Ito na yung na-sprayhan na ng pintura. Meron akong dito, sirang power supply ng computer. Ang kailangan ko ay yung heatsink lang. Yun ang gagamitin ko para sa positive at saka negative na parang doon natin i-test yung kapasitor. So yung positive, ito ginagawa ko na. Gumagamit tayo ng rivet at saka naka-assemble na yung wire. Madali lang naman itong gayahin. Sa mga bagong teknisyan, yung wala pang pambili ng capacitor tester talaga, ito mura lang ito i-insert natin yung mahigpit, masikip ang rivet. Madali lang ito. Kailangan lang mayroon kayong riveter. Screw, pwede na rin. Ito yung mga gamit natin na kakailanganin. At saka, ito yung mga pisa, mura lang. Resistor. Ito yung diode, rectifier diode. N4007. N4007. Ito yung filter capacitor natin. 390 microfarad, 400 volts. Ito naman yung switch natin. May nabibili nito sa electronic supply at saka ito yung lalagyan ng fuse. Ito yung transformer, isolation transformer na ginawa natin sa isa ko pang video. Ngayon gagawa tayo ng diagram. Yung isolation transformer, ito na yon, 220 volts AC. Ito yung symbol ng transformer, lalagyan natin ng fuse na 3 amperes, tapos i-series natin ang rectifier diode. Yung kabilang dulo naman ng transformer, meron tayong i-series na resistor na 5,000 ohms, or 5K, 5 watts. Kung makikita nyo sa ating diagram, medyo fast forward ko ito para madali. Lang naman, makita ito pag i-post nyo ang picture. Ang mga values nito ay yung naka-parallel, yung resistor, diode, resistor at saka neon bulb. Yung resistor na nakaparallel sa neon bulb at saka resistor, 3.9 mega ohms, 1 watt. Tapos ang nakaseries sa neon bulb ay 220 kilo ohms, 1 watt din. Diyan sa bandang baba, kung nakikita nyo, may resistor dyan, 15K. Yung sa taas naman, yan yung switch natin. Para sa non-electrolytic capacitor, ito yung kanyang schematic diagram. Yung switch natin ay DP-DT, double pole, double throw. Yung ginagamit sa radio. Kibali 6 ang terminals niyan. Aywan kung klaro ba sa inyo.
ang pagka-drawing, i-post nyo na lang at makikita nyo. Ang nakaseries sa neon bulb, no, neon bulb ay 220 key na resistor. Tapos yung neon bulb na nakaseries sa 220 key, nakaparallel yun sa 3.9 mega ohms na resistor. Madali lang naman ito sundan, lalo na sa may alam na sa electronics. So, ang posisyon ng switch natin ay nasa released position. Ngayon, gagawa na naman ako ng schematic diagram para sa electrolytic capacitor tester. Ganun pa rin, meron tayong isolation transformer. Nakaseries dyan yung sa bandang itaas. No, ganun din yan. Walang pinagkaiba except sa pagkalampas ng filter capacitor. Ganun pa rin, nakaparallel ang 3 meg sa neon bulb na nakaseries sa 220 key na resistor. Ang pinakaiba lang, yung koneksyon sa switch natin. Dahil ang switch natin ngayon ay yung tinutulak na, nasa pressed position, no? Pressed position. Kung gusto nyo makita ang schematic diagram, i-post nyo na lang o kaya i-screenshot tapos i-expand. Klarong-klaro ang ating schematic diagram. Dito sa electrolytic capacitor na configuration, ang neon bulb ay nakasindi ng medyo maliwanag, whereas sa non-electrolytic capacitor, ang ating neon bulb ay halos hindi masyado kita ang kanyang liwanag. Sa bandang baba pala ng ating diagram, nakaseries dyan ang 5 key na resistor at saka 15 key na resistor na puro tig 5 watts. 5 watts. Yung parang yung puti. Anyway, makita nyo yan mamaya pag ikabit na natin. Ito lang naman kailangan, schematic diagram. Madali lang itong sundan. Pinapakita ko dito na sa taas kasi merong akong nilagyan ng ikis, yung connection ba sa switch papuntang positive terminal ng ating yung kung saan natin i-test ang capacitor. Pwede natin tanggalin yan, kaya nilagyan ko ng dot. Yung bottom part ng switch na sa kaliwa, lagyan lang natin ang connection papuntang rightmost upper na pin. Ngayon, ilagay na natin ang isolation transformer. No? Yan, nilagyan ko ng screw at matibay na. Tapos, fuse ang sunod nating ilagay. Testing natin ang fuse. Pumapalo, meaning hindi siya putol. Tapos, meron tayong fuse holder, kulay black. Testing natin. Hindi masyado na walang contact yung tester. Okay, pumapalo. Ibig sabihin, okay yan. Tapos, ilagay natin dito sa bandang bandang likod. Yan, madali lang yan. Sundan nyo lang. Gumagamit tayo ng pliers para mahigpitan natin ng husto at ng hindi matanggal. Ang sunod na ilagay natin ay ang ating filter capacitor na 390 microfarad 400 volts. Dinikit natin sa baba sa bottom ng ating plastic box sa pamamagitan ng glue stick. Gumagamit tayo ng glue gun
Tapos nilagyan ko rin ng ano yon, ano ba yan, bolt para meron tayong makapitan. Iniba ko pala yung lalagyan, yung configuration ng fuse. Sa halip na nasa parang secondary, dito tayo sa primary naglagay. Okay na, ilagay na natin ang fuse, kaya ito na namang diode, yung N4007. Sa isang direction, pumapalo ang tester. Pag binaliktad natin, walang palo, ibig sabihin okay ang ating rectifier diode. So, ang rectifier diode, ang kanyang cathode ay nakakonek sa positive ng ating filter capacitor. Yan. Tapos, ikabit natin parallel, no, yung isang terminal ng neon bulb at saka isang dulo ng 3.9 meg na resistor. Magkakonek yan sila sa cathode ng diode at saka positive terminal ng filter capacitor na electrolytic. Makita nyo naman sa diagram. Ninang ko. Tapos, sunod natin ikabit ay ang resistor na 220K sa kabilang terminal ng neon bulb. Medyo naka-fast forward ito kasi mahaba eh. Kung hindi ko ito i-fast forward, aabot ito ng 1 oras. Kaya para medyo hindi kayo mababagot sa panunood, kaya ganito, mga 30 minutes lang, pero ang payo ko ay tapusin nyo hanggang sa dulo. Kasi ano to eh, makakatulong sa mga electronic enthusiast katulad ni Brad Renner. Hindi ko na lang lagyan ng apelyido. Si Brad Renner ay eksperto din ito sa electronics. Mataas ng ranggo ito sa kanyang company. Sana meron kang magugustuhan ito, Brad Renner. Hindi ko na lang lagyan ng apelyido. Pang test ito ng kapasitor. Yun bang, meron kasing tester na passive. Ito active. Kasi makikita mo mamaya pag gumagana ang kapasitor, mag-i-spark siya. Lahat na ginagawa ko ay nasa schematic diagram. Hinihinang ko sa sa switch. Ayan, turo ako ng turo. Mahirap sundan dahil mabilis. Pero yung tinuturo ko ay yung kabilang dulo ng 5K at saka 15K pinagsama ko, hininang. Diyan yan naka-connect sa negative side ng filter capacitor. Mukhang ko na iayos ko na. Konting adjustment na lang nito. Yan bang wiring harness. So, pagtiyagaan nyo hanggang dulo. Ngayon, kinukunik natin yung wire na nasa positive at saka negative na aluminum. Tinitesting ko yung electrolytic capacitor. Yung positive ng electrolytic capacitor, sa positive din, yung parang plus sign ba? Pag i-test mo kasi yan, yung ilaw ng neon bulb ay parang na-off siya. Ngayon, testing natin kung mayroong DC voltage ang kapasitor. Meron talaga. Kaya huwag nyo basta-basta hawakan yan.
Kasi hindi naman nakakamatay pero nakakapaso. No? Masusunog yung balat ng iyong kamay kung hahawakan mo yan. Kaya siguro napansin nyo, maluwang masyado itong box. Kunti lang naman ang laman. Kasi may balak ako na baka sa sunod na video natin, maglagay ako ng pang-discharge ng kapasitor. No? At saka lalagyan ko rin ito ng mga pisa para pang-rejuvenate ng picture tube sa mga TV na CRT type pa, yung cathode ray tube. Yung CRT type, sa totoo lang, hindi na uso ngayon, pero matibay, no? Matibay ang CRT type. Kayong may mga TV dyan na napakamahal pa noon, yung mga 21 inches na CRT type. Pag medyo malabo na yung picture, yung picture ba, pag medyo malabo na, ang kailangan yan ay rejuvenate, kasi kung bibili ka ng bagong CRT or cathode ray tube, napakamahal. Sa ibang lugar, hindi na uso ang CRT, pero may mga lugar na uso pa rin ang CRT, kasi ang sabi nila, iba talaga ang CRT. Ibang cathode ray tube, yung may yung bumubukol yung likod, CRT ang tawag noon. Saka matibay, saka kontento ka talaga sa kanyang picture. At sabi nga ng iba, napakalakas kumuha ng signal kahit lang, 2 aluminum lang na tubo, ilagay mo sa taas, kaya ng pumick up. Hindi naman sa sinisiraan natin yung mga LCD, LED. Ang mga LCD, LED, bagay yan pag meron kang cable connection. Pero pag yung mga antina, lalo na pag nasa bundok, mas maganda, mas magaling ang lumang pa rin, TV, yung CRT type. So, mayroon tayong pinaghihinang dito. Sa akin lang, kung gusto niyo itong masundan, pwede namang i-adjust ninyo ang speed. 'Di ba sa screen nating cellphone or sa laptop. Kung sa laptop, merong parang diyan gear, click mo 'yan, merong speed adjustment diyan. Pag sa cellphone tayo, sa upper right, sa bandang itaas, meron kang 3 dots na makikita pag piniplay mo ito sa YouTube. I-click mo lang 'yon. Lalabas yung speed choices natin, makapili tayo ng bilis ng pag-play. So gawin mong 0.75 o kaya 0.5, mabagal na yon, o kaya 0.25 if meron ang cellphone yung ganyang adjustment. Masundan nyo na ito ng dahan-dahan. Ito, sabi ko nga kanina, naka fast forward para hindi tayo matatagalan. Nilagyan ko ng mga precautionary measures, like meron tayong plastic na tube, ibinalot natin sa wire, iwas short circuit. Tapos mamaya ipapakita ko sa inyo paano mag-test ng electrolytic capacitor at saka non-electrolytic capacitor. Mura lang naman ang mga capacitor tester ngayon, yung mga digital. Maganda din yun, lalo na pag critical ang i-test natin na capacitor, like sa mga timing capacitor sa CRT type na TV. Pag nag-change value yun, sisirain ang iyong horizontal output transformer. So kailangan mo ng digital tester talaga. Meron namang pumasa sa test ng digital tester, pero pag napasukan na yan ng kuryente, nagbabago yan.
So mas mainam meron kayo nitong DIY o DIY do it yourself, no, DIY capacitor checker, kasi active to active. Pag yung mga analog or digital na tester ang gagamitin natin, passive yun. Kasi sabihin natin active dahil mayroong kunting current na naka-inject doon, pero hindi katulad nito. Talagang makikita mo mamaya na mag-i-spark ito. So natapos na natin, ang kulang na lang ay yung neon bulb. Ilagay natin sa bandang taas ng cover. So magbubutas tayo. Meron tayong soldering iron pambutas. Mas madali ito dahil mainit yan, lakihan lang natin ng konti, pero minsan ingat lang kasi dumudulas. Mapapasok kayo pag hindi kayo maingat. Yan, nakikita nyo na mukhang kakasya na ang ating neon bulb. Tapos para dumikit yung neon bulb ay gagamitan natin ng glue gun, glue gun pandikit, hindi na yun matatanggal. Medyo tabingi yung camera natin, pasensya na sa kuha ng camera. Cellphone lang kasi ang gamit natin, wala tayong professional na camera talaga. Kaya natin cellphone lang muna. Sabagay, Samsung A50 itong gamit natin, pwede na rin. Samsung A50, ang mahal pa naman ang bili ko nito noon, pero ngayon mura na lang. Okay, balik tayo sa topic. Mukhang nailagay na natin ang ating neon bulb. Tuyo na ang glow stick. Ayan. So naka 22 minutes na tayo. Malapit nang matapos ito. Saglit lang wala pa naman isang oras. Ito yung final form. So i-try natin. Ito yung electrolytic capacitor, 1000 microfarad, 10 volts, not 10 volts. Tingnan natin kung anong resulta nito, kung gumagana pa ito o hindi na. So dahil electrolytic, naka-pressed yung natin switch. So yan, yung positive ang positive ng electrolytic capacitor dapat nasa positive din ng ating tester. Yan, naka-charge na yan dapat. Pag gumagana yan, dapat pag lagay natin diyan, dapat mag-spark. Pero hindi nag-spark, ibig sabihin sira yung ating capacitor na tinister. Mahirap i-focus yung value. Ewan kung kita niyo ba? Ang hirap basahin. Anyway, ang ibig ko sabihin, pag gumagana yung capacitor, naka-press, electrolytic ito, ayan, naka-press yung ating switch, gumagana, kita nyo spark, yan, naka-charge yan. Yung positive terminal ng capacitor dapat nasa positive sign din. So nakita nyo, nag-spark, ibig sabihin okay yun. Yung kaya na hindi nag-spark, ito naman ibang capacitor na naman. Ito ewan kung kita ba, hirap. Hindi kasi ma-focus sa ating cellphone. Gusto ko sana ipapakita sa inyo. Ito kita na 1000 microfarad, 6.3
volts. 3,300 microfarad, 6.3 volts. Okay, i-short muna natin. Tapos yung positive, nasa positive din, no? I-charge natin konti. O yan, nag-spark. Ibig sabihin, gumagana ito. Yan, naka-focus tayo. O yan, nag-spark. Ibig sabihin, okay, good ang kapasitor na yan. Maghanap tayo ng ibang kapasitor na pwede nating i-test ito. 3,300 microfarad, 6.3 volts din. Okay, charge natin ng konti diyan. Tapos, titingnan natin kung mag-spark ba. Walang spark. Ibig sabihin, sira ito. O, walang spark. Walang spark. So, yan. Tapo na yan. Sira. Ngayon, dito tayo sa non-electrolytic capacitor. Ayan, naka-release yung kanyang switch. Ito, i-charge natin. O yan, nag-spark. Ibig sabihin, okay ito. Buo ito. Ano pa? Saan na lang? Pag naka-press siya, pang electrolytic capacitor, umiilaw siya. Ito. Try natin ito. Ewan kung makita ba ang value. 3,300 microfarad, 6.3 volts. Tingnan natin kung gumagana din. Charge na yan. Tingnan natin. Balik natin. I-charge natin ulit. Tingnan natin kung mag-spark. Walang spark. Ibig sabihin sira. Walang spark. So, sira. Itong isa naman. Try natin. Anong value nito? Hindi ma-focus eh. Ayan, 6.3 volts, 1,000 microfarad, 3,300 microfarad din. Test natin. Charge. So, naka-off yung ilaw. Ayan, spark. Ibig sabihin, buo ang kapasitor na ito. Ayan, spark. Ayan. Ano pa kaya? Ito. 1,000 microfarad, 10 volts. Kung mag-spark ba ito? Try natin. Wala. Wala. Ayaw mag-spark. Ibig sabihin, sira na ito. Tapo na yan. Ito naman. 1,000 microfarad, 10 volts. Tingnan natin. Charge natin. Nag-spark. By the way, electrolytic capacitor ito, kaya naka-pressed yung ating switch, yung selector. Selector kung electrolytic ba or non-electrolytic. Ayan, nag-spark. So, buo. Release natin para sa non-electrolytic capacitor. Yan. Tingnan natin. Ayun, nag-spark. So, okay yun. Okay. Itong isa. Itong green. Spark pa rin. Nag-spark. So, okay. Ito, malaki ito. Malaking voltahe, pero maliit lang ang kanyang capacitance. 200 microfarad lamang, pero 400 volts. Ingat kayo dito, nakakapaso ito ha. Kahit maliit lang ang kanyang capacitance, pero ang voltahe naman, malaki. Magugulat kayo nito pag, ayun, ang lakas ng spark. Lakas ng spark. Sa actual ito, kasi nakamute nga lang ito, talagang pumuputok ito. Ayan, ang lakas ng spark.